Hello viewers! Welcome back sa aking Plain and Solid Geometry series. So kakatapos lang natin ng ating pangalawang 3D shape na cone. So ngayon naman, magpo-proceed tayo sa pangatlo which is yung prism. Isa sa mga solid figures na parang cylinder. Pero sa prism, instead na curved surfaces, polygonal ang kanyang bases sa prism. So yung top and bottom na base natin ay polygons. Hindi siya pa curve. Hindi siya pa kurba, hindi siya pa circle, hindi siya pa any type of curve, no? Sharp edges na tayo this time. So, yung prism, isa siyang solid figure na meron siyang two parallel, congruent, polygonal bases. So, dapat congruent yung mga base natin. So, ito yung itsura niya. So, yung top niya, polygon or hexagon, tapos yung bottom niya ay hexagon din. Congruent sila, meaning pare-pareho yung sides and angles. So, pareho yung base. Compare dito kay cylinder na pabilog, di ba? Yung kanyang bases. So, meron tayong parts ng prism. Yan. So, gawin ko lang siyang pagganitong view. So, meron tayong parts ng prism. Meron tayong tinatawag na lateral edges. Pag sinabi nating lateral edges, pag pinag-connect mo yung, di ba, kasi meron tayong mga vertices sa polygon natin sa top. So, ito yung mga vertices na yon. Yan yung point na kung saan nagmi-meet yung mga edges ng ating polygon. Pag pinag-connect mo yung vertices sa top na polygon doon sa bottom na polygon, magkakaroon tayo ng line segment na nagko-connect sa kanilang dalawa. At yun yung tinatawag natin na lateral edges. So, kung gaano karami yung vertices natin, ganun din karami na lateral edges yung meron tayo. Then, yung next naman, yung altitude or yung height. Pag sinabi nating altitude or height, ito naman yung perpendicular distance between the two bases. So, ito yung base number 1 or yung base na nasa baba at ito yung base number 2. Ngayon, kumuha ka ng point, usually yung pinakagitna, di ba? Tapos, pag-connect mo sila, perpendicular yan, di ba? So, hindi na necessarily sa gitna, guys. Basta, perpendicular distance between sa dalawang bases natin, yun na yung ating altitude or height. Yun na din nagsisilbing taas ng prism natin. Kasi pag magsusukat ka ng height, di ba, dapat straight line na pataas. Dito sa altitude or height, yun na din yung purpose niya to measure the height nga of the prism. So, yung lateral faces naman, ito from the word itself, yung muka na nabubuo ng mga lateral edges natin. Di ba, ito lateral edge yan. Tas ito din. Tas ito yung isang edge ng polygon sa taas at edge ng polygon sa baba. 'Di ba naka-form tayo ng face dito or ng closed figure. So, yun yung tinatawag na lateral faces. Isang lateral face yan. Itong mga portion na to. Yan. So, gaano karami lateral faces? Kung gaano karami yung sides ng polygon natin sa mga bases natin. So, kung ito ay hexagon, meron siyang 6 number of sides. So, meron kang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Basta kung gaano karami yung sides ng bases natin, ganun din karami yung lateral faces na meron tayo. So, next naman, the bases of the prism. So, basically, yung two identical and parallel polygon bases na meron tayo, which is this one and this one. Yun yung tinatawag na bases. Pwedeng triangle, square, hexagon, basta polygon. So, to summarize, ito yung ating mga diniscuss na parts. So, doon naman tayo sa types ng prism. Meron tayong right prism and oblique prism. Sa right prism, the lateral edges are perpendicular sa bases. So, di ba ito yung ating 3D shape? So, pagka right prism, ito yan. Dapat yung mga lateral edges natin, di ba pag dinrawing mo yung likod niya, ganito itsura niyan. Dapat perpendicular yan sa base natin. Yung mga lateral edges.
Ayan, ito, perpendicular siya dapat dyan. Madali itong ma-visualize kasi parang vertically upright talaga. Hindi siya nakatagilid, basta straight lang siyang nakatayo. Yun lang kasi yung way para maging perpendicular yung lateral edge sa base. Kasi yung base natin perfectly horizontal yan eh. So, para maging right siya or maging perpendicular sa base, kailangan vertically upright talaga siya. Straight na pa vertical. So, ito, yung mga lateral edge natin talagang perpendicular sa base natin. Sa right prism, yung height natin or altitude, pantay na siya halos dito, 'di ba? Sa lateral edges natin. Kasi 'di ba yung altitude natin, diretso siyang patayo. Patayo siyang upright. So, yung mga lateral edge natin, ganun din, 'di ba? Pag right prism. So, magkatapat lang din 'yan eh. So, kapag ka right prism tayo, yung altitude natin at yung lateral edge natin ay pareho ng length or haba. So, dito naman sa oblique prism, the lateral edges ay hindi perpendicular sa base. So, dito, yung mga lateral edges natin, hindi na siya perpendicular. May angle na yan na less than 90. So, oblique yan pag ganyan. Hindi na siya 90 degrees, hindi na siya perpendicular sa mga bases natin. So, pag sinabi nating oblique prism, basically, patagilid lang siya. Hindi siya tulad nitong right prism na straight siyang nakatayo. So, pag oblique prism, kung pagmamasa natin, gawin nating side view siya, nasan ba yung ating height or altitude? Di ba yung altitude or height, perpendicular distance between the two bases? So, meaning eto siya. Kasi kailangan perpendicular siya sa dalawang bases natin, sa taas at sa baba. Tapos i-connect mo sila. So, dito, ito yung height natin. Ito yung ating lateral edge. Kung mapapansin nyo, hindi na sila equal. Hindi na sila equal in length. Kasi, obvious na mas mahaba na yung ating lateral edge compared kay height. So, pag oblique prism, hindi na sila equal. So, sa formulas naman tayo ng ating prism. So, unahin natin yung lateral area. Since ang prism, marami siyang lateral faces. So, kung gusto mo yung total area na sinasakop ng lateral edge na yan or yung mga lateral faces, you just have to add the area ng lahat ng face na yon. So, paano natin siya kukunin? Since lahat naman ng lateral faces ay pare-pareho. Pare-pareho lang yan eh. Kasi congruent naman yung mga edges, mga regular polygon naman yung ating bases dito. So, yung lateral faces natin, times n lang natin yung area para makuha yung lateral area. So, yung n, saan ba dumedepende yung number of lateral faces? Diba? Kung gaano karami yung sides ng polygon sa taas at baba. So, kung gaano man karami yung sides nun, ganon din karami yung lateral faces. So, ibig sabihin, etong n, it serves two purpose. It serves as the number of lateral faces at the same time, siya din yung number ng sides ng polygon natin. So, ito na yung formula. Then, ano ba yung formula ng lateral faces? So, focus muna tayo sa isa. Diba sa right prism, the lateral edge is equal sa height ng prism. Kasi usually naman guys, right prism tayo. So, E yung natin doon. Pag lateral edge. Tapos ito naman, yung side ng bawat edge ng polygon. Yung length nun. So, S na lang lagay natin. Then, lahat naman ng lateral edges natin ay pare-pareho ng length. So, rectangle to guys, di ba? And ano ba ang formula ng area ng rectangle? Di ba? Length times width. So, dito, pag multiply lang natin yung dalawang sides, which is TS times E. So, ito yung area per lateral face. So, pwede na natin yung ipalit dito. So, ayun yung formula niya, NSE. So, N, number of sides sa polygon, or the number of lateral faces. So, for example, pentagon tayo, no? So, 5 yung N natin dyan. Kung hexagonal prism naman,
hexagon yung polygons niya. So, yung n natin dito ay 6. 'Di ba? So, parang ganun lang siya. So, yun yung n sa NSE. Pero in more general way to write this formula is pagko-combinein natin. Kumbaga, more general approach lang to guys. Etong NS, di ba pinagkasama na natin yan to perimeter. Kung babalikan niyo yung topic natin ng polygon. Kasi ito din yan, di ba? Yung perimeter ng polygon, yung formula niya. Parang pinag-add mo lang lahat ng side. Kung gaano karami yung side na yon, which is yung n, ganun beses mo karaming i-add yung s sa sarili niya. So, para na siyang n times s or yung perimeter nga natin. So, ito yung mas general na formula. P times E, where P is the perimeter of the polygon and E is the length of each lateral edge. So, kung right prism to, pwede mo yung palitan ng H. So, next naman, na formula ay yung total surface area. So, dito kay lateral area, lateral faces lang. Or yung gilid. So, kung idadagdag mo yung top and bottom na bases, meron na tayong total surface area. Sa total surface area, dalawa lang naman yung nadagdag natin. The area ng taas at yung area ng baba. So, same formula lang, nadagdagan lang tayo ng 2 times area ng bases. Since pareho dapat ang bases natin ng prism, yung taas at baba. Kaya pwedeng i-2 times na lang. Ngayon, punta naman tayo sa volume. Kapag ka surface area, di ba, parang nirarap lang natin yung outside. So, parang siyang box na walang laman. Pero pag volume, ini-imagine natin na pinuno natin yung loob. Parang, ano ba, pinuno mo ng tubig. So, it's about the space it occupies. So, punong-puno siya, hindi siya hollow sa gitna. Tulad itong surface area. So, the formula ng volume sa prism is simple. Mumultiply mo lang yung area ng base times height, which is nanggaling din sa Cavaliere's principle natin. And similar na similar siya guys sa formula din ng cylinder. Kasi sabi kay Cavaliere's principle, kung same lang ang area mo all throughout the height, yung volume niya is simply the product ng area ng base times the height. Yan, kung uniform siya dyan, kung pare-pareho lang yung AB, pare-pareho ng sukat, then the formula of the volume ay simple lang. Mamultiply mo lang yung area times yung height. Ito namang RE, applicable siya sa mga oblique prism. Kasi may mga case na oblique yung prism natin. Di ba pag oblique, naka-oblique din yung area mo. So may area ka dyan. Yan yung ating R. Yung E, yung ating lateral edge. So, yung R, yung nire-represent niya yung area nung naka-oblique na area, hindi yung nasa baba. So, ayun. So, yun yung ating mga basic concept and formula ng prism. So, next video, i-apply natin yung mga natutunan natin through problem solving. So, ayun lang guys. See you on the next video.